It's for Thai people only, Thai fans. Everyone, not only Thai fans. Sorry, I meant in Thailand. It is Yeah. for the fans who live here because it's a fan meet on the 24th. It will start. So you have to be here to be able to meet us in person. Yeah, that's logic, right? That's logic. Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, o Jimba. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyo. Kamusta naman kayo? Nakalugay ako ngayon. Diba? Tsaka. Andiyan ka, nakakaloka. Ayan, hello po sa ating mga manonood dyan. 1 million viewers. Grabe, ang dami nyo. Please don't forget to subscribe to my channel. Click nyo na rin yung notification bell nyo para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Sa mga hindi nagla-like dyan, baka may stroke kayo maya-maya, no? Kaya galaw-galaw din, di ba? Charot lang. But anyway mga buweks, no, nakakaloka ito. So lumalala na nga ang tension between kay Miss France at saka kay Miss India, no, si Rachel Gupta, ayan. So ang sabi dito, nagsalita na nga no si Miss France. Ang sabi niya, I'm putting these rumors to rest once and for all. I'm not a woman who thrives on drama, but I stay true to my values. Rachel unfortunately disrespected me in front of the MGI team and the girls. I won't fake a relationship with someone who hurt me. And what with whom I have no bond. I stay authentic, and no one will force me to act otherwise. Not even for the cameras. Okay. Well, alam nyo, sa totoo lang no, I love Miss Grand France. Sa totoo lang. I admire her honesty. Well, during Miss Grand International, yung buong kaganapan nila, hindi ko rin naman talaga nakitang nag-bond si France at saka si India. Kasi most of the time, kasi hindi mo naman matatanggal yung grupo-grupo, di ba? Halimbawa, yung mga Latinas, ayan, grupo-grupo sila. Pero kahit na Latinas sila, merong mga yung halimbawa itong mga Latinas na ito magkakasama, ito namang Latinas na ito magkakasama. So hindi lahat Latinas in one circle, hindi sila ganon. I don't know, siguro close lang sila doon sa mga kandidatang Latina na yon. And then ito naman sa mga Latina ganito, no? Pero puro sila Latina. Pero si Rachel, kumbaga ang nakikita ko sa kanya every events, iba-iba din naman yung mga kasama ni Rachel na mga grupo, no? But mostly, kasama niya mga Europeans, ayan. Mga European countries. Tapos meron din, minsan may araw na makikita ko siya, ibang European countries yung kasama niya. Tapos may mga Latin siyang kasama. Pero, nung papalapit na yung pageant, yung mga nakasama niya, kumbaga, nakasama niya itong mga Latina, pero the next day, hindi niya nakasama. Parang ganon. O kaya kasama niya itong European countries na ito, na candidates. The next day, hindi niya nakasama. Ganon. So, parang, walang permanent siyang nakakasama na kandidata. Yun lang napapansin ko. Tapos, lalo na sa mga dinner, ganyan-ganyan, oo. Tapos parang tahimik lang siya lagi.
I think she's just a very quiet person. Tapos, ano ba, hindi katulad nila CJ Opiasa, kung sino yung mga nakakasama niya everyday sa event, makikita mo pa rin at makikita mo sa mga susunod na araw. Tapos, lalo siyang nag-grow. Lalo siyang maraming mas nakakasama. Kumbaga yung circle of friends ni CJ Opiasa, mas malaki yung nasasakupan talaga. Kaya nakita nyo nga nung, ano, diba, nung coronation night, yung kinoronahan si, si India. Mas maraming nagpunta kay, kay CJ Opiasa, no? Sa lahat ng mga kandidatang na koronahan, si CJ Opiasa talaga yung maraming nag-hug sa kanya, di ba? Kumpara sa ibang candidates, lalong-lalo na kay India. But anyway, parang yun, dun pa lang makikita mo na kung sino talaga yung pinaka-friendly, no? Sa lahat. Hindi ko naman sinasabi, I'm not saying India or Rachel Gupta is not friendly. Of course, she's friendly. Kasi, di ba, nag-ano naman siya sa akin. Na-interview naman natin siya, di ba? Tapos, meron din naman siyang nakaka-bond na mga ibang girls nung time na yon. Pero nga lang, parang hindi sila nag-i-stick kay Rachel Gupta nung time na yun. No? So, dun pa lang, may mga nafe-feel na ako. Kaya lang, syempre, wala naman ako sa posisyon para, alam mo yun, para magsabi na, oy, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Especially connected tayo sa organization. But anyway, kung meron silang mga issue, siguro, parang, hindi naman ganun kalala, kaya hindi naman napapansin, no? Kumbaga, parang mararamdaman mo lang, siguro parang paranoid ka lang. Pero ito na nga, ngayon, dahil nga may mga lumalabas sa balita, lalo na yung kay Miss Friends, no? Nakakatuwa lang na si Miss Friends ay naging totoo sa kanyang nararamdaman, no? Gusto ko yung mga ganyang personality. But anyway, sa mga hindi po nakakilala kay Rachel, si Rachel Gupta kasi, di ba magkakaroon siya ng homecoming? Kailan ba ito? Sa 15, di ba? December 15. I don't know kung paano nila isa-celebrate yun. Well, definitely, meron naman sila mga pinaghandaan dyan. Siyempre, India is very rich, no, sa culture nila. For sure yan, may pinaghandaan yan. Pero kasi si Rachel, hindi siya laki sa hindi siya laki sa India. Laki siya sa sa US, sa New York, kung hindi ako nagkakamali, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, I don't know kung paano siya makaka-adapt. Siguro, madali lang naman di maka-adapt sa kanya sa, sa kultura ng India, no? Pero, I don't know, kasi, kung laki siya sa US, parang, I don't know kung gano'n niya rin kakilala yung sarili niyang kultura, no? Not unless kung napapaligiran siya ng mga kababayan niyang mga Indians, no? Sa US. But anyway, si France naman, na-interview natin na maraming beses si France during the Miss Grand International, no? Alam nyo, si France, ang pagkakakilala ko sa kanya, she's very, very happy person. A very happy person. Mabait, hindi bastos. Pagkausap mo siya, parang ipaparamdam niya sa'yo na hindi ito yung first time na nagkita kayo. Ganun siya. At saka siya, very, very excited siya. Halimbawa, pag sabi mo, Miss Friends, ganun, your turn, ganun. Siya, yeah, ganyan. Okay, I'm so excited, ganun siya. Tapos hindi siya yung peke. Yung mararamdaman mo yung pagka-authentic niya, ganun. Tapos, isa sa papatunay na totoong tao si France. Kasi si France, kahit na nakakapag-English siya ng konti, no? Pag hindi niya, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, pag tinatanong ko yung mga girls, sila, may mga interviews na kailangan kong ikat yung videos. Kasi, hindi nila nagigets yung tanong. Dahil nga yung sa language barrier, isa dun si France. So, si France, parang, kailan ba yun sa gala night, tinanong ko siya,
Hindi ko matandaan kung yung tanong ko yung kung what is your best asset ba. Hindi ko matandaan kung yun. Basta hindi niya maintindihan. Tapos inexplain ko sa kanya. Tapos kinat ko yung recording ng video. Tapos inexplain ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay, ganyan, ganyan. So ayun, kumbaga, nagpakatotoo siya na hindi niya talaga naiintindihan yung question. Which is okay lang naman yun, di ba? Kasi yung iba, parang pag tinanong mo, parang akala mo, parang medyo may angas or akala mo alam nila yung tanong, ganyan-ganyan. Tapos pag sinagot, hindi naman pala palong-palo. Well, si Miss Friends, na-appreciate ko siya dun sa part na yun, no? Yung pagiging totoo niya. Na hindi siya maarte, hindi peke, ganyan-ganyan. Yun lang yung nagustuhan ko kay Friends. At saka siya, masyado siyang friendly. Sa totoo lang, no, to all the girls, talaga masyado siyang friendly. Si Miss Friends, kumbaga nakita ko siya na marami siyang friends sa organization. Ay, ibig sabihin sa Miss Grand International 2024 during the competition, no? While yung isa, parang wala siyang steady na mga nakakasama, ganon. Well, sinasabi nila na may attitude daw si Miss India. Well, alam nyo kasi si Miss India, kung hindi ako nagkakamali, si Rachel Gupta, 20 years old lang siya, di ba? So, bata pa. Parang si Myanmar din. Bata pa rin siya. Pero, katulad nga nung nangyari kay Myanmar, kung totoo man yung mga, if it's true, no? Yung kay India, na may attitude nga siya, ganyan-ganyan. Well, if it's true, I don't think yung edad niya na 20 years old, I don't think it's an excuse. Kasi meron nga mas bata sa kanya, 'di ba? Pero maganda mag-behave, 'di ba? Depende rin siguro minsan kung paano pinalaki yung tao, no? Kung totoo man ito, kung paano ito, alam mo yun, namuhay, 'di ba? Doon sa US. Pero hindi talaga excuse na dahil bata pa siya, ganyan siya, parang may pagka-spoiled brat or may pagka, alam niyo yun, maldita, ganyan-ganyan. Hindi yun excuse. Pero, may mga kumakalat-kalat kasi na balita na after, alam niyo kasi kung walang kumakalat na balita, di ba, walang pagmumulan, di ba? So ngayon, naniniwala ako na syempre, may mga media pa rin doon, may mga vloggers pa rin doon, even after ng coronation night, no? Meron dyan mga chay-chay, mga nakasama ko, na talagang love na love yung Miss Grand International. So ngayon, dumating daw sa punto na, nung after coronation night na ito, na parang tinatawag si Rachel, no? Para bumaba na. Kasi para sa event yata, at saka photoshoot. Tapos parang nahihirapan yung organization. Parang ganon. Napababain ito. Siguro gusto pang matulog, ganyan-ganyan, no? Hanggang dumating yung point na kailangan nilang tawagin yung nanay para kausapin si Rachel. Yun yung mga, yung mga balibalitang nagsisirculate, no? Sa social media. But anyway, it's still 50-50 kasi we didn't see that, di ba? Kumbaga, hindi naman natin alam kung totoo talaga yun or kung hindi. Kasi maganda sana si Rachel Gupta, no? Sana she speaks up, no? Sana maglabas siya ng statement tungkol dito sa mga issues na ito to clarify things. I know, minsan sinasabi nila na I don't have to kasi hindi naman ako guilty, but she's a queen already, 'di ba? Kung ikaw ang queen talaga, ibig sabihin queen ka na nga, kumbaga public figure ka. Of course, pagpepiestahan ka, 'di ba? So the more na hindi ka nagsasalita, the more na iisipin ng mga tao na totoo 'yun. Kasi sa panahon ngayon hindi na uso yung kung hindi ka guilty, tahimik ka na lang. Hindi na uso 'yun. Kailangan ngayon
lalo na ang dami ng social media, ano ngayon, platform, kailangan talaga magsasalita ka. Kung hindi ka magsasalita, mas lalo kang mababaon, di ba? Sa imburnal, di ba? So, ayun, um, yun nga, pinatawag daw yung nanay para pababain. Tapos, hindi nga daw pinapansin yung mga girls, ganyan-ganyan, no? Lalo na nung after nung coronation night. Ayan, hindi daw masyadong pinapansin yung mga girls. Off-cam, no? But anyway, nakausap ko si kasi friend ko itong si Friends, no, sa Instagram. Nakausap ko siya, actually most of the girls, friends ko sa Instagram. Lahat sila pala, halos, um, puwera lang si Myanmar at saka si India. Ayan, hindi niya ako hindi niya ako finollow back sa Instagram. Mm. Kumbaga si India lang yung hindi nag-follow back sa akin sa Instagram. Sabi ko, okay. Fine. Eh, di ba pag ini-interview ko siya, sinasabi niya na, oh, I was looking for you, ganyan-ganyan sa restaurant last night, ganyan-ganyan. And then you were not there, ganyan-ganyan. I miss you, may mga ganun-ganun pa, di ba? Tapos sabi niya, ifa-follow back niya daw ako. Kasi sabi niya, sa ako makikita yung interview? Sabi ko, sa ano yan? Sa YouTube o kaya sa Instagram. Tapos sabi ko, tatag kita. Sabi ko, na-follow mo na ba ako? Follow back. Sabi niya, oh, not yet. Sabi niya, don't worry, I will follow you back. Tapos, ayun. Natapos ng coronation night, hindi naman ako finollow back. Pero okay lang yun. Okay lang. Baka bumagsak yung payong. Na-miss niyo ba yung ganitong settings natin? Yung may papayong, di ba? Kasi summer na so ayan. Mainit. So, ayun. But anyway, hindi ako pumunta sa work ngayon. Hindi ako papasok sa work ngayon kasi kailangan kong mag-alaga ng bata, no? Kasi yung asawa ko ay manonood ng concert ni Richard Marx, no? At saka ni Tina Arena, ayan. So, kailangan kong mag-alaga ng bata. Pero okay lang naman. Careless leave naman yan. But anyway, ayun na nga, no? Pati yung ganun-ganun ng hair, na-miss nyo ba yung wine? Charing! So, ayun nga, no? Hindi niya ako finollow back. Pero that's fine. That's totally fine. Hindi naman kailangan lagi kang i-follow back, di ba? So, ayun. So, okay naman si Rachel. To be honest, marami akong alam. Mm-mm. Kaya nga lang syempre, since nagkaroon ka ng band sa mga girls, parang ang pangit naman kung ibubuga mo ng ibubuga, di ba? Parang hindi siya maganda. O kung siguro, kung baga parang iiwan ko na lang itong mga ito sa kanila, panigurado naman ako, sooner or later, puputok ito. Kasi, yung mga girls, nakabalik na sila sa kanilang mga country, di ba? So, nakabalik na sila. Ngayon nga, pag nakabalik na sa kanilang country, like si France, no? Talaga namang naglalabas na sila ng kanilang mga, anong tawag dito? Mga sama ng loob, mga hinaing, mga saloobin, ganyan-ganyan, no? So, hihintayin pa natin yung iba. I'm pretty sure lalabas yan. Hindi lang ito nagsalita itong mga to kasi nga syempre magkakasama pa sila. Baka mamaya pag nagsalita sila doon pa lang mismo sa Thailand magsabunutan na sila, di ba? But anyway, since friend ko nga si Friends, minessage ko siya. So sabi niya kasi maraming nagdi-DM sa kanya. So maraming nagtatanong, maraming nagko-comment sa mga post niya kung totoo. So ngayon nagsalita naman si Friends. I admire her sa pagiging honest niya, no? Na nagsalita siya, nagpakatotoo siya, sinabi niya kung ano yung totoo. Kasi yan naman talaga yung hinihintay ng mga pageant fans, no, ng Miss Grand International. So ngayon, mahaba yung conversation namin kahapon. And yun din yung sinabi niya sa akin na parang hindi niya kailangang magpaka-fake, no? Totoo siyang tao. Hindi niya kailangan magpaka-fake in front of the cameras. So parang sinasabi niya, alam niyo yun, siguro may ibang fake, ganyan-ganyan, no? So, alam niyo na kung sino naman siguro yung pinapatunguhan niya. So, gusto niya magpakatotoo. So, siguro gusto niya ring maipakita
doon sa, alam mo yun, halimbawa may kumukuha sa kanilang camera na meron siyang dinaramdam, meron siyang, alam mo yun, dala-dala sa kanyang dibdib. Tapos, ang sabi niya kasi, um, parang, basta ang dami niya sinabing reasons kung bakit sila hindi naging okay, no? Well, actually, parang noon pa lang hindi yata sila okay. So, para kasi daw, ito daw si, si Queen, no? No, after daw na koronahan. Para daw, naramdaman daw ng mga girls na siya, untouchable. Mm. So, untouchable si Queen. Parang ganon. Parang, okay, ako yung nanalo. Parang ganon. So, parang, even if kahit na runner-ups kayo, parang ganon. Parang mararamdaman mo na may boundaries between dito sa runners-up at saka dun sa Reyna. Parang ganon. So, lahat naman daw napapansin yon, hindi lang si hindi lang si France. Or, maybe siguro, nami-misinterpret din ng mga ibang Reyna, no? Na, kasi, syempre, iba't ibang lahi yan. Of course, India has, different culture. Iba yung nakaugalian, di ba? Ganun din yung mga ibang bansa. Lalo na Philippines, France, mga ganyan-ganyan, or iba pang countries. Merong mga polite, especially Thailand, di ba? Indonesia. Kumbaga, these countries, they're actually polite, no? Yung palabate, ganyan-ganyan. Hindi katulad nung iba, di ba? Na parang, wala lang, natural lang, deadma lang. Kasi nga, ganun yung kultura nila. Siguro nagkaroon ng misunderstanding and everything, but tulad nga ng sinasabi ko, they're all grown up. And definitely, alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kung meron silang problema, I think it's better na mag-usap silang dalawa, no? They should talk. And sabi naman ni Miss France, before siya bumalik ng France, kumbaga kinausap na sila ng management, no, ng organization, ng team. So pinag-ayos sila. So naayos naman daw yung gusot. But anyway, siguro naayos nung time lang na yon. Kasi kung talagang itong issue na ito ay close na, no? Hindi na magsasalita si France. Kaya nga lang, syempre, bumuga pa rin ito, di ba? Sa social media, sa mga nagtatanong sa kanya, which is, nagpakatotoo lang naman siya. So, ngayon, kung ako ang tatanungin nyo, marami talagang merong atichona sa competition, no? Kahit naman saan siguro, kahit naman anong pageant, merong mga ganyan. Kasi iba-iba yung ugali ng mga tao, 'di ba? Iba-iba talaga. So yung iba kasi na misinterpret mga ganyan-ganyan, no? Yung iba naman may mga iba namang tao sobrang sensitive din na akala mo inaapi pero hindi naman, 'di ba? Kaya siguro yung iba nasasabihan ng atichona. Pero not meant to be like that naman talaga. Siguro may mga ganun, no? Well, kung akong tatanungin nyo, ang dami kong pwedeng ma-drop na names. Kaya lang, syempre, hindi ko gagawin yon. At saka kung ano yung mga nangyari. Kasi sobrang dami talaga nangyari. Parang nung time na yon, nag-focus na lang ako kung gaano kaganda yung organization, which is true naman, no? MGI, my God. Miss Grand International Organization, hands down ako sa organization. Kasi before, sinasabi natin, yung MGI is like this, cooking show or whatsoever. Pero, when I was there, I didn't feel that. I felt the spirit of, alam mo yun, tinatawag na family. Kasi Papa Nawat and Mama Teresa, kumbaga, they are looking after not only with the candidates, also with the staff. Especially Papa Nawat, parang hindi siya namimili na, alam mo yung kung sino lang yung special, ganon. So Papa Nawat always
or I mean most of the time, parang pumupunta siya sa akin and then he told me many times that, have you eaten? Alam mo yon? Can you imagine that? Because I was so busy doing my vloggings, I mean recording, ganyan-ganyan. And then he told me, because sabi ko, yeah, I will, sabi kong ganon, I'll just finish this. Tapos sabi niya, no, 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 you have to eat. The food here, all the foods here are for everyone. Ganun siya. You have to eat, important. Tatayo pa yan sa kinauupuan niya para lang i-approach niya yung mga staff. Hindi lang ako And then yung place namin dun sa sa mga events, sa restaurant, meron kaming VIP. Tables, or room, or unit, ganyan-ganyan, no? Or place sa restaurant. Kahit na saan. Tapos kung wala naman kami sa restaurant, meron siyang palamon. May palapang siya. Nakita nyo naman sa video natin, di ba? Meron silang inihandang food na nasa container para sa mga staff, para sa mga media. Ganun siya galante. So, nung nakita ko, sabi ko, my God, ganito pala talaga si Papa Nawat. Napaka hands-on sa organization. Lalo na si Mama Teresa. At saka hindi sila isnabero at isnabera. They're very polite and approachable. Kaya minsan hindi mo rin masisi pag binabash si Papa Nawat. Hindi mo rin siya masisi na na alam mo yung mapagpatol or patola. Kasi kung iisipin mo, grabe din naman yung hirap niya, no? Grabe din naman yung hirap niya sa organization. Kumbaga, syempre gumastos siya, ang laki-laki ng ginagastos niya, 'di ba? Yung nag-walk out nga si Nikki Dimura nung last year, 'di ba? Sabi niya gumastos siya ng milyon-milyong dollars tapos ganun lang yung ginawa. So I think he has all the rights, no, na magsalita. Kaya lang minsan kasi yung mga binibitawan niyang salita medyo anong tawag dito? Minsan sumusobra. Kaya lang syempre minsan may hugot din kasi ang lolo niyo, no. But anyway, ayun lang, sana natutuwa din ako, no? Natutuwa din ako kasi nga yung mga Pinoy, no? Especially mga Pinoy. Dahil yung sinishare ko yung about sa Miss Grand International, how good the organization is. Kumbaga, nagbalik loob kayo sa Miss Grand International, no? And sobrang naman ako, natutuwa naman ako na syempre kahit naman papaano naging isa ako sa mga kasangkapan para mamulat yung mga mata ng mga Pilipino kung ano talaga yung meron sa Miss Grand International, di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, matalo man si CJ Opiaza nung time na yon, hindi man siya makauwi ng corona, no? Makapag-uwi ng corona. I don't think magsasabi ako ng anything against the organization. Kahit na hindi mag-uwi si CJ Opiaza ng corona. Kasi kahit na hindi manalo yung mga girls, parang they're all the winners na eh. Oo, kasi yung mga kaganapan nila, yung exposures nila and everything, di ba? So parang nandun ka lang sa Miss Grand International for a month. Parang masasabi mo na win-win situation na siya talaga. Para sa mga girls So ganun din sa aming mga staff. So ayun lang, pero nga during the competition, ang nakikita ko talagang nilalapitan madalas ni Papa Nawat, si CJ Opiaza at saka si India lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung time na yon, natatandaan nyo yung naka-live tayo sa Pattaya, di ba? Nung after nung event nila sa Aquaverse or Columbia Pictures Aquaverse. Sabi ko, it's between CJ Opiaza and India. Kasi nakikita ko talaga, sila yung nilalapitan ni Papa Nawat. As in, thoroughly, no? Tapos parang nagkakaroon ng mga interviews. Alam mo yun, parang tinatanong-tanong sila. Ang tagal nila nag-uusap every event Tapos, syempre, kitang-kita mo naman si CJ Opiaza, laban na laban. Akala ko nga si CJ Opiaza talaga magta-title over India. Kaya nga lang, syempre, maganda yung naibuga ni India, no, nung final Q&A, which is halatado naman na napag-isipan niya na kasi nga wala naman silang takip sa tenga para
hindi marinig yung final Q&A na una pa sa Philippines. So, narinig na yung question, tapos nakapag-isip na ng sagot. Mas ano, mas convincing ako, mas convincing pala kung hindi nila alam yung tanong, tapos hindi nila narinig yung sagot ni CJ Opiasa, no? Sana next time, no, sa MGI, meron na sila mga headset, no? Headset ba yung earphones? Nalilito ko. But anyway, ayun na nga, no? Back to dito kay Rachel Gupta. Nakakausap ko lang talaga siya pag may mga interviews. Pero, the reason why hindi rin ako kumakain sa mga events, sa mga restaurants, hindi talaga ako kumakain, mga buweks. Hindi. Kahit na sobrang daming pagkain doon. Kasi inuobserbahan ko yung mga girls, yung mga groupings doon, yung mga kaganapan. So, nakita ng mga mata ko kung sino rin talaga yung mga atichona, no? But anyway, ayun na nga, yung mga kumakalat na balita na ito, believe it or not, tama ba yun? Ano siya? legit siya, oo. Legit siya. Merong yung mga nababanggit na pangalan, merong legit, merong hindi, 'di ba? Syempre may kanya-kanyang fans 'yan. So, but majority of them, may pagka siya. Totoo. Pero napapansin ko kasi yung iba, may mga dagdag bawas. Alam mo 'yon, parang pinapalala yung situation. So, ayun. Ang gusto ko naman kay friends, kasi alam mo yung sabi nila ang mga friends daw mga racist, no, mga taga-friends. Well, to be honest, ang dami kong friend na taga-France, hindi naman sila racist. Lalo daw sa mga Asian. Actually, one of my best friends, he's French. He's a doctor. So, ayun, dito sa Australia. So, napaka-sweet nyo. Alam mo, galante sila. Pag nagre-regalo sila, Chanel. Doon ko natutunan yung pagre-regalo ng mga Chanel o Chanel perfume, ganyan-ganyan. Or makeup, ganyan-ganyan. Doon sa best friend ko na friends, no? Si Thierry, ayan. Si Thierry, ang aking best friend na doktor. Medyo ma-jonderts na siya. Pero ayun, gwapo. Sana maayos itong kaguluhan between France and India. They're all grown up and definitely they should know what to do, no? Ang kinakatakot ko lang dito, baka kasi pag nakabalik na yung mga girls, or lalo na si India, no, sa country niya, dyan maglalabasan yung mga iba pang mga baho, di ba? Kung marami pa lang may sama ng loob kay France, baka mamaya, alam mo yun, talagang malugmok sa imburnal, no, mabaon sa imburnal si France, si India, kawawa din naman. Hindi ko lang maintindihan na sa dinami-raming issue na kinakaharap ni India, no, yun nga sa sinasabing pagiging atichona, and then yung national director, hanggang ngayon nandyan pa rin siya. Di ba? So, hindi ko alam kung bakit nandyan pa rin siya. Siguro, naghihintay-hintay din, or yung si Papa Nawat, no, ng mga posibleng actions, pinag-aaralan siguro, ganyan-ganyan, titignan, no, kung ano yung pwedeng gawin, parang ganyan, di ba? So, wag nating isipin na kailangan ma-dethrone siya. Don't think about that. It's not good, no? Of course, India, Rachel Gupta, she worked hard for her, title, dito sa Miss Grand International. And it's so unfair if we're, considering dethronement. That's not good. I mean, every girls naman doon na nakita ko, talagang nag-effort sila, no, to win their titles. So, kung magkakaroon man ng desisyon, kasi I know we are Filipinos and we are very loyal, no, to our candidates or kababayans. But, don't think muna yung sa dethronement. Kung magkakaroon ng dethronement, well, it's up to the organization. Kasi the more na nagsasabi tayo, i-dethrone na yan, or ganito, ganyan, dapat si Philippines yung ganito, ganyan, ang napapasama dito, si
CJ Opiasa, di ba? Hindi lang si CJ, pati yung mga Pilipino, pati yung bansa natin. Kasi, dala-dala ni CJ Opiasa yung pangalan at bandila ng Pilipinas. So, parang, ang pangit din naman kung magkakaroon ng alam mo yon issue or gap or, awayan sa pageantry between India and Philippines. Knowing na before naman, wala namang ganyan, no? So, sana I hope yung mga problema sa organization, I hope these issues will end, no? Kasi sayang kasi nagsama sila ng buong mahigit isang buwan, di ba? So kahit papaano nakilala nila yung isa't isa. So I'm pretty sure maaayos ito. So sana sa lalong madaling panahon, no? But anyway, eto nga, syempre, yung dating National Director ni India, ni Rachel Gupta, na si Nikhil Anand, ayan, nagsalita na nga siya, no? Sabi niya, most of the girls had issues with Rachel as she was the front runner. She has always been respectful to everyone, and I am not saying that it's only with the international organization. I have seen her showing respect to everyone here in India. Ay, akala ko babagsak yung payong. I have seen her showing respect to everyone here in India as well. Rachel was concerned by girls and was made to feel bad just because she was the front runner. Even if Miss France was hurt, it could be solved between two people. Can't blame the queen. Well, totoo naman yung sinabi niya, no? Well, kasi si Rachel talaga, she's definitely, dapat sinabi niya doon, one of the front runners, di ba? Sana sinabi niya ganun. Para medyo humble yung dating. Kasi kung sasabihin mong front runner, parang si Rachel lang naman yung, parang sinasabi niya, si Rachel lang yung front runners. Or yung front runner. Sana sinabi niya, one of the front runners. 'Di ba? Kasi marami sila. Nandiyan si CJ, nandiyan si France, nandiyan si Indonesia rin, 'di ba? So nandiyan rin si Peru, 'di ba? So sana medyo humble yung message. Well, totoo naman yung sinabi niya na talagang front runner din naman si Rachel, no. Medyo may angas lang yung dating. Well, obviously, pinagtatanggol ni Nikhil si Rachel. Siyempre, kababayan niya yan. At saka, ano niya yan alaga niya yan, no? Kaya lang itong si Nikhil, ang ayoko lang sa kanya, masyado siyang taklesa. Kumbaga, kung ano-ano mga pinopost niya sa social media, pati yung sa, alam mo yun, yung mga confidential stuff, no? Between him and Miss Grand International. Kung nakita niyo yung kanyang story, no? Tungkol sa Miss Grand International, yung conversation, ganyan-ganyan. Which is dapat pina-private na lang niya yung mga ganung istorya. Tapos marami pa siyang sinasabi na marami pa siyang pasasabugin in the near future, no? Tungkol sa Miss Grand International. Well, totoo naman yung sinasabi niya na even if Miss France was hurt, it could be solved between two people. You can't blame the queen. So yun nga, obviously, pinagtatanggol niya nga sa Rachel Gupta, no? Yung sinasabi niya, it should be, or it could be solved between two people. Dapat, di ganito rin dapat yung ginawa niya kay Papa Nawat, di ba? Kasi instead of nag-post siya ng kung ano-ano against the organization of Miss Grand International, dun sa social media niya. Kasi 'di ba, it should be solved between two people. Yung ginawa niya, ganun din, 'di ba? Nagpo-post siya doon para masira yung organization ng hindi ko kinakampihan yung yung Miss Grand International Organization. I mean, kung may mali naman yung Miss Grand International Organization, syempre, magsasalita din naman ako, 'di ba? Pero kasi sa case na to, sinasabi niya na dapat daw between the two lang, 'di ba? Instead of kumalat sa social media. Bakit siya yung ginawa niya, 'di ba? Bago sana siya nag-a-advise,
dapat ina-apply niya muna ito sa sarili niya, di ba? Bago magsalita ng mga ganyan-ganyan. Kasi parang may pagka-otsesera din itong si ano eh, si Nick Hill, no? But anyway, ayun na nga, no? So kumalat na nga yung mga clips, no, between India and France, no? So ito yung mga kaganapan nila. Ito, panoorin natin ito. It's for Thai people only, Thai fans. Because Everyone, not only Thai fans. sorry, I meant in Thailand. It is Yeah. for the fans who live here. Because it's a fan meet on the 24th, the full start. So you have to be here to be able to meet us in person. Yeah, that's logic, right? That's logic. Okay. So ayan ang kumakalat na ano no na ano ba yan? Ay mag-stop. Na video. Wait lang. Ayaw mag-stop. Ano ba yan? Nakakainis. Ayun. So yan ang kumakalat na video, no? Na habang nagsasalita nga si Rachel, tapos si Franz naman, nag-ano rin. Hindi rin nagpatumpik-tumpik. So obviously, merong pinagdadaanan itong dalawang ito. Well, kung ako yung nasa part ni Franz, sana hindi niya na lang ginawa yung sumabat kay India, no? Kasi may mali din dun si Franz. Kumbaga, hindi ako nag-one-sided, no? Hindi ako nag-one-sided kay India, hindi ako nag-one-sided kay France. So, kung yung issue kay India, may ganyang-ganyang issue, kumbaga si India, ang maganda sa part ni India, tahimik lang siya. Hindi niya binobroadcast, no? Or kung may issue man siya or whatsoever, hindi niya binobroadcast sa social media. So, siguro may mga nakakaalam na mga private people lang, no? While naman dito kay France, ginawa niya yon, parang naging ano siya, gaslighting yung dating nung action niya, no? Which is mali. Kasi nasa ano sila, kumbaga, naka-live sila. So definitely, mapapansin nyo na mga nanonood doon. Siyempre, alam mo naman yung mga pageant fans, lalo na mga bakla, di ba? Konting kibot na ganito, may issue ka agad. Ganon kagagaling ang mga vloggers. Ganon kagagaling ang mga bakla. Napaka keen observer natin. Konting pitik, alam mo na may something, di ba? So, eto naman, obvious na meron ngang something. Kaya nga, ayan, kumalat na yan, no? Sa part na yon, mali talaga si France sa ginawa niya na yon, no? But anyway, sa ibang way, kasi pag may sama ng loob yung tao, hindi mo minsan makontrol yung emotions mo eh. 'Di ba? So hindi natin alam, baka bago pa man sila nag-live, meron na palang tension. Kaya itong si France, very high yung emotion. Kaya doon na rin siya nakapagbuga nung live nila. So hindi natin alam, no? Ito namang si Rachel, kasi parang ang dating, parang santa-santita naman yung dating nito, 'di ba? On cam. Parang ganun yung sinasabi ni Friends sa ano niya eh. Yung ayaw niya magpaka-fake, ganyan-ganyan, no, ni Friends. Parang hindi niya kailangan ng parang hindi siya pa-fame, no? Pa-famous, parang ganon. So, parang ang sinasabi niya, ito namang si Rachel ay santa-santita sa harap ng camera, pero pag hindi na, parang ayun, lumalabas ng sungay. Parang ganun naman, di ba? So, magaling magdala si Rachel, kung totoo man yun, no? While si Friends naman, totoong tao, nagpakatotoo. So, pinakita niya kung ano yung nararamdaman niya. Siguro, para in a way na malaman din ng mga pageant fans sa Miss Grand International kung ano talaga si India, di ba? para hindi na siya mahirapan mag-explain pa, di ba? Para ang dating ay mamulat ang mga mata ng mga pageant fans kung ano talaga yung meron kay Rachel Gupta or Gupta, di ba? Kaya siguro ginawa rin ito ni France, no? So anyway, sana maayos ito. Malalaki na sila and nakausap naman na sila ng MGI organization, and definitely next year
magre-reunion ang mga ito, di ba? So, ang pangit naman, halimbawa sa coronation ulit, ang pangit naman na magkikita-kita ulit sila, tapos may mga ganyang samaan sila ng loob, di ba? Sana maayos na. Sana maayos na talaga. Alam ko may mga tampuan, siguro ano rin yan, parang, alam mo yun, naho-homesick sila, or alam mo yun, minsan nababato rin sila. Or kasi iba-iba yung mga moods ng tao, di ba? Lalo na mga babae ito, pag meron na silang period, di ba? Napasok yung period. Kumbaga, pag may period sila, naiiba yung ano nila, nagkakaroon sila ng mood swings, di ba? So, nagkakaroon din siguro ng misunderstanding. Ayun, pinagtatakpan ko na sila. Pero kung akong tatanungin nyo, ang dami ko talagang kung close tayo, ang dami ko talagang maibubuga. Di ba Dansky? Di ba Sedi? Ayan sila, alam nila. But anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Sa tingin nyo, dito sa video na nakita nyo, sino talaga sa tingin nyo ang talagang may pagka-atichona? Si India ba? Or si France? Ayan ha. Tingnan natin ang comment nyo sa ating comment section, di ba? Para makita natin yung mga opinion nyo rin. Baka kasi ako lang yung mali, di ba? Well, para sa akin, nakikita ko na merong both na, both sides may definitely, it's always two to tango, no? And that's why hindi ako lang kay France, hindi lang ako sa side ni France, hindi lang sa side ni India. Kasi itong dalawang to pareho kong nakasama. And definitely, itong dalawang ito, lahat naman ng tao, no, hindi naman perfecto. Kumbaga, lahat naman ng tao, may pinagdadaanan, may mga mabubuting kalooban, meron ding hindi, di ba? So definitely, lahat ng tao, meron niyang good heart, all of us, no? Siguro talagang meron lang mga, alam mo yun, may mga dahilan kung bakit ganito, kung bakit ganyan, no? So, wala namang perfecto. At naniniwala ako, itong dalawang ito, meron itong ginawang kasalanan, hindi lang itong isa, hindi lang itong isa, 'di ba? So pareho silang may mali. So hindi lang naman siguro si India, hindi lang naman din siguro si France, 'di ba? Unfair naman 'yun. Unfair naman 'yun kung sisisihin lang natin yung isa, no. But anyway, maghihintay pa tayo ng mga susunod na bardagulan, no? Kasi for sure marami pa 'yan, no. Pag nagbalikan na sila sa bansa nila, malay nyo si India, pagbalik niya sa bansa niya, ayan, magbuga na yan, di ba? Namatay na yung ilaw ko. Anyway, mga buweks, hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan, hintayin ko yung mga comments nyo, ha? Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!